Pagising ko, ito nga yung bumungad sa akin. Ito nga yung unang tulog ko dito sa bahay namin ulit after namin maglipad. Medyo late na ako nagising dito dahil napuyat kami kagabi sa pag-aayos ng gamit. Nagising ko, chinek ko nga rin agad yung mga gamit. Sobrang ganda at ayos nila tignan. Naisipan ko na naman nga maglaba para habang naglilinis ako, may umiikot na sa washing. Marami-rami pa rin yung kailangan namin maayos pero so far, parang nakalahati na rin namin yung mga kailangan ayusin dito. Kinagabihan nga, nag-start nang maglinis ulit yung mga kasama ko sa bahay. Ang hirap kasi maglinis ng tanghali at hapon, medyo mainit talaga. Father's Day na nga kinabukasan, nakita ko yung nanay ko pinupunasan yung picture ng papa ko. Nangangalkal kasi kami ng mga gamit, tinatapon na namin yung mga dapat itapon at yung mga dapat ipamigay. Pag nga tapos na akong magsampay, sinasamahan ko na sila sa pagliligpit. Yung TV nga na to, hindi na gumagana kasi nabasa. Tapos nakita ko yung mga souvenir na nakuha namin sa mga event. Grabe, para akong naglo-look back ng mga memories. Kita ko nga itong laruan na to na may prize. Ginawa kasi naming laruan yan nung bata pa ako. Tilalagyan namin ng mga prize. Kunyari, nagtitinda-tindahan kami. Tapos nakita ko nga yung letter na binigay ko kay papa ko dati. Grabe, sakto malapit na yung Father's Day. Maluwa-luwa ako nung nakita ko to. Nakita nga lang pala to ni mama ko habang nagliligpit siya tapos inabot niya sa akin. Naalala ko nga nung araw na binigay ko sa kanya to. Grabe, 16 years old pa lang ata ako nun. Nasa 8 to 9 years na rin yung nakakalipas. Hindi ko na nga talaga tinapos yung letter kasi naluluha na ako dito. Baka humagulgul ako dito, guys. Baka sabihin pa nila, Kimberly, may nano ka. Tapos sabay-sabay na kaming mag-iyakan. After ko nga magdrama dito, ang dami-dami na pala namin nagagawa. Hindi ko napapansin. Mas maganda sana kung nakapalitada at nakapintura na yung pader para mas malinis tignan. So wala pa tayong budget para dun kaya mag-iipon muna tayo. For now, okay na muna to. Ang importante, malinis. Kanya-kanya nga kami ng ginagawa dito. Ako, tinutuloy ko yung mga labahan. Umabot na naman kami na madaling araw dito. The next day, lunch na nga kami nagising dahil sa paglilinis. Nakita ko nga yung ate ko sa labas, sa harap ng kwarto ko habang nangangalkal siya. Ang dami ko nga nakitang pictures dito. Habang nagliliquid si ate ko, tumating yung mga nag-aayos ng wifi. 1 week na kasing walang wifi sa amin. Nagka-problema daw sa linya. Nakakaawa nga yung mga naggagawa dito kasi sobrang init. Buti na lang masisipag sila kaya hindi sila umalis hanggat hindi nag-okay. Nanghihingi nga pala ng ballpen at papel dito si kuya para masukatan yung pagsasabitan. Kaso daw wala daw laman yung mga semento sa pader namin kaya hindi daw kumakapit. Kaya pinatong na muna niya sa may taas ng ref. After nga nun, nagligpit muna ako tapos tinuloy ko yung mga labahin ko. Kahit hindi ko nga damit, sa sobrang sipag ko, nalabahan ko na. Parang pwede na tayo magtayo ng laundry shop dito guys ha. Habang umiikot nga yung washing, ginawa ko muna yung order ng friend ko for Father's Day. Ito nga pala yung behind the scene habang ginagawa ko yung order niya. Pinapanood ko kasi yung video ni Esther dito. Sorry for my voice, pero yan talaga yun. Grabe, kilig na kilig ang ate nyo. After ko nga tumili-tili, tinuloy ko na yung ginagawa ko. Lumabas nga rin muna ako saglit dito para panoorin ko yung kasama kong mag-car wash. Na-amaze kasi ako dito sa binili niyang pang spray. Ng tubig. Sobrang lakas, parang bumabagyo. Ready ko na nga yung mga order ng friend ko. Kasi alis kami bukas, pupunta kami ng Zambales. Nag-dinner na nga muna kami dahil sobrang pagod na naming lahat. And that's it for today muna. Bye-bye!